Sa loob lang ng ilang araw, isang buong military system ang unti-unting nawalan ng kontrol mula sa loob. Hindi ito dahil sa isang malaking laban, kundi dahil sa sunod-sunod na pagkukulang, pagkawatak-watak at pagkawala ng tiwala. Habang patuloy ang operasyon, mismong mga sundalo ang nagsimulang umatras at ang mga lugar na dati ay kontrolado ay biglang nagbago ang sitwasyon. Pero ang tanong, ito na ba ang simula ng tuluyang pagbagsak? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa unang tingin, mukhang normal lang ang sitwasyon. Isang militar na nasa gitna ng operasyon, may mga galaw, may mga utos, at may mga sundalong nakadeploy sa iba't ibang lugar. Pero sa loob mismo ng sistema, may mga detalyeng unti-unting lumalabas na hindi pangkaraniwan. May mga ulat na nagsasabing ang ilang frontline units ay binibigyan lang ng limitadong bala. Hindi ito sapat para sa prolonged engagement. Kasabay nito, may mga sundalo na walang sapat na access sa pagkain at malinis na tubig. Sa gitna ng operasyon, ang basic needs na dapat automatic na napoprovide ay nagiging problema na. Habang tumatagal, mas napapansin na hindi pantay ang distribution ng resources. May mga unit na may sapat na kagamitan, pero may iba na halos wala. Ibig sabihin, may inconsistency sa logistics system at hindi ito isolated case, kundi pa ulit-ulit na nangyayari sa iba't ibang lugar. Kasabay nito, may mga report din na ang communication sa pagitan ng command at field units ay nagiging mahina. May mga unit na hindi makakuha ng malinaw na utos, habang ang iba naman ay delayed ang instructions. Sa isang military operation, critical ang coordination. Pero dito, nagsisimula na itong mag-fail. Hindi pa ito agad ramdam bilang malaking problema sa ibabaw. Wala pang official na nagsasabing may krisis. Pero sa level ng mga sundalo, nararamdaman na ang epekto, pagod, kakulangan at uncertainty kung ano ang susunod na mangyayari. Dito nagsisimula ang unang senyales ng pagkabasag. Hindi pa ito collapse, pero malinaw na may mga bitak na lumilitaw sa loob ng sistema. At kapag hindi ito naayos, posible itong lumaki ng tuloy-tuloy. At sa mga susunod na araw, ang mga bitak na ito ay hindi na lang mananatiling maliit na problema, kundi magiging simula ng mas malalim na pagkakawatak-watak. Habang lumalala ang sitwasyon sa ground, mas nagiging malinaw ang epekto nito sa leadership at control ng buong military. Hindi na lang ito usapin ng kulang na supply. Pumapasok na ito sa mismong kakayahan ng system na mag-operate ng maayos. May mga ulat na nagsasabing ilang opisyal ang hindi na bumalik sa kanilang designated positions. Sa gitna ng patuloy na pressure, may mga command units na biglang nawalan ng leadership. Dahil dito, may mga sundalo na naiwan na walang malinaw na utos kung ano ang susunod nilang gagawin. Sa ibang lugar, may mga unit na patuloy pa ring nakadeploy pero disconnected na sa Central Command. Hindi na nila alam kung sino ang sinusunod nila o kung updated pa ba ang kanilang mission. Ang dating coordinated movement ay naging kanya-kanyang galaw. Kasabay nito, tinatamaan din ang mga critical communication hubs. Kapag nawalan ng access sa communication systems, hindi na maipapasa ang impormasyon. Walang updates, walang coordination, at walang real-time response sa nangyayari sa paligid. Unti-unting nagiging fragmented ang buong structure. Hindi na iisa ang direksyon ng galaw ng military. May mga unit na nagre-retreat kahit walang utos, habang ang iba naman ay nananatili sa posisyon kahit wala ng suporta. Sa ganitong sitwasyon, nagsisimulang mabasag ang pinaka-importante sa isang military force, ang chain of command. At kapag nawala ang malinaw na command structure, hindi na organisado ang laban. Dito na nagiging mas delikado ang sitwasyon. Hindi pa tuluyang bumabagsak ang sistema, pero malinaw na ang kontrol na dapat hawak ng leadership ay unti-unti nang nawawala. Sa gitna ng pagkawala ng malinaw na command, may isa pang development na biglang nagbago sa takbo ng buong operasyon. Hindi na lang limitado sa traditional military targets ang mga tinatamaan. Lumawak ang sakop ng mga strike at mas naging direkta ang epekto nito sa internal structure ng bansa. May mga ulat na ang mga dating focus tulad ng missile sites at underground facilities ay hindi na lang ang pangunahing target. Sa halip,
pati mga control centers na ginagamit para i-manage ang internal security ay tinatamaan na rin. Kasama dito ang mga headquarters, coordination hubs, at iba pang critical infrastructure na ginagamit para mapanatili ang kontrol sa loob ng mga lungsod. Ang epekto nito ay agad naramdaman sa ground. Sa mga lugar na umaasa sa centralized control, biglang nagkaroon ng vacuum. Wala nang nagko-coordinate ng galaw ng security units. May mga checkpoint na hindi na na-monitor at may mga patrol na hindi na naka-receive ng updated instructions. Habang nangyayari ito, mas lalong nagiging isolated ang mga unit sa iba't ibang lugar. Kahit gusto nilang mag-coordinate, wala na silang reliable na system para gawin ito. Ang dating interconnected na network ay putol-putol na. Sa loob mismo ng mga lungsod, nagsisimula ng magbago ang sitwasyon. May mga lugar na hindi na ganun kahigpit ang kontrol kumpara dati. Ang presence ng organized authority ay unti-unting nawawala at napapalitan ito ng uncertainty. Para sa mga sundalo sa field, mas lalo itong nagpapabigat ng sitwasyon. Hindi lang nila iniisip ang kalaban. Kailangan na rin nilang harapin ang kakulangan ng impormasyon at suporta mula sa taas. Sa puntong ito, hindi na lang simpleng operational issue ang kinakaharap. Ang mismong sistema na dapat nagkokontrol sa buong structure ay tinatamaan na sa core nito. At habang patuloy na nawawala ang mga mekanismo ng kontrol, mas nagiging malinaw na ang susunod na yugto ay hindi na lang tungkol sa external pressure, kundi sa kung paano haharapin ng system ang sarili nitong unti-unting pagkawala ng kontrol. Habang tuloy-tuloy ang pagkawala ng kontrol sa iba't ibang lugar, mas nagiging ramdam sa ground ang pinaka-basic na problema, ang kakulangan sa mismong pangangailangan ng mga sundalo para magpatuloy sa operasyon. Sa ilang field reports, may mga unit na halos hindi na makapag-rotate ng supply. Ang pagkain na dapat regular na dumarating ay nagiging paunti-unti hanggang sa tuluyang maubos. May mga sundalo na umaasa na lang sa kung anong available sa paligid, habang ang iba ay napipilitang magtiis ng ilang oras, minsan ilang araw, na walang sapat na sustansya. Mas kritikal ang sitwasyon pagdating sa tubig. Sa ilalim ng matinding kondisyon, ang kakulangan ng malinis na inumin ay mabilis na nakakaapekto sa physical condition ng mga nakadeploy. Ang fatigue ay mas bumibilis, ang focus ay humihina, at ang simpleng paggalaw ay nagiging mas mabigat. Kasabay nito, lumalabas din ang issue sa ammunition. May mga unit na kailangang magtipid sa bala. Pinipili lang kung kailan talaga gagamit. Hindi na sila pwedeng mag-engage ng basta-basta dahil bawat putok ay kailangang pag-isipan. Dahil dito, nagbabago ang behavior ng mga sundalo sa field. Mas nagiging defensive ang galaw, mas nagiging maingat, at sa ilang pagkakataon, mas pinipili na lang nilang umiwas kaysa makipag-engage ng walang kasiguruhan kung may sapat pa silang resources. Ang morale ay unti-unting naapektuhan. Hindi na lang ito usapin ng training o disiplina. Kapag ang isang sundalo ay gutom, uhaw at kulang sa gamit, natural na bumababa ang kakayahan niyang mag-function ng maayos. Sa ganitong kondisyon, nagsisimulang magtanong ang ilan sa sarili nila kung hanggang saan nila kayang ituloy ang sitwasyon. Hindi pa ito lantaran, pero naroon na ang duda. At habang tumatagal, ang kakulangan na ito ay hindi na lang simpleng logistical issue. Nagiging dahilan na ito para mabago ang mindset ng mga nasa loob mismo ng system. Habang lalong humihirap ang kondisyon sa ground, may isa pang mas sensitibong issue na unti-unting lumilitaw, ang tensyon sa pagitan ng mismong mga puwersa sa loob ng military. Sa loob ng sistema, hindi iisa ang structure. May mga unit na matagal nang magkahiwalay ang papel, training at priorities. Sa normal na sitwasyon, nagko-coordinate ang mga ito para sa iisang objective. Pero sa ilalim ng pressure, nagsisimulang lumabas ang pagkakaiba. May mga pagkakataon na ang isang unit ay umaasa sa support ng isa pa, lalo na pagdating sa equipment, transport at medical assistance. Pero habang lumalala ang kakulangan sa resources, nagiging selective ang pagbibigay ng tulong. Sa ilang report, may mga request para sa support na hindi agad natutugunan. Hindi malinaw kung dahil ito sa kakulangan ng resources o dahil sa internal priorities. Pero sa perspective ng mga sundalo sa field, ang dating naaasahan nilang backup ay hindi na ganun ka-reliable. Dahil dito, nagsisimulang mabuo ang distrust. May mga unit na nagdadalawang isip kung tutulungan ba sila kapag kinailangan.
Ang koordinasyon na dati ay automatic, ngayon ay nagiging questionable. Kasabay nito, may mga kwento ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga personnel mula sa iba't ibang grupo. Hindi ito agad nagiging open conflict, pero ramdam ang tensyon sa bawat interaksyon. Ang pinakadelikado sa ganitong sitwasyon ay hindi ang mismong kakulangan ng resources, kundi ang pagkawala ng tiwala sa loob ng sistema. Kapag ang mga sundalo ay hindi na sigurado kung kakampi pa ba nila ang ibang unit, nagbabago ang paraan nila ng pag-operate. Unti-unti, ang focus ay hindi na lang sa misyon, kundi sa sariling survival. At kapag ang ganitong mindset ang nanaig, mas lalong nagiging mahirap ibalik ang dating coordination. Sa puntong ito, hindi pa lantaran ang hidwaan, pero malinaw na ang pagkakaisa na dapat pundasyon ng military ay nagsisimula ng mabasag mula sa loob. Habang lumalalim ang tensyon at nawawala ang dating tiwala sa pagitan ng mga unit, may isang development na tuluyang nagpatindi sa sitwasyon. Ang paraan ng pag-handle sa mga sugatan sa field. Sa gitna ng patuloy na operasyon, dumarami ang bilang ng mga nasusugatan. Sa normal na kondisyon, may malinaw na proseso. Mabilis na extraction, transport papunta sa medical facilities at agarang treatment. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nasusunod ang ganitong sistema. May mga ulat na ang ilang request para sa medical evacuation ay hindi agad natutugunan. May mga pagkakataon na delayed ang response at may iba naman na hindi na talaga naasikaso. Ang mga sundalo na umaasa na madadala sila sa ligtas na lugar ay napipilitang manatili sa parehong posisyon, naghihintay ng tulong na hindi dumarating. Sa mata ng mga kasamahan nila, ito ang pinakamabigat na bahagi. Nakikita nila mismo ang kondisyon ng kanilang mga kasama at alam nilang may paraan para matulungan, pero hindi ito nangyayari. Dito, nagsisimulang mabasag ang natitirang tiwala sa sistema. Ang impact nito ay hindi lang physical, kundi psychological. Kapag ang isang sundalo ay alam na walang kasiguruhan na may tutulong sa kanya kapag siya ay nasugatan, nagbabago ang buong mindset niya sa laban. Hindi na ito tungkol sa misyon, nagiging personal survival na ito. May mga unit na nagiging hesitant mag-advance, hindi dahil sa takot sa kalaban, kundi dahil sa uncertainty kung ano ang mangyayari kapag may casualty. Ang risk ay hindi na lang laban sa enemy, kundi laban sa kakulangan ng support mula sa sariling system. Habang kumakalat ang ganitong mga karanasan, mas lumalakas ang pakiramdam na hindi na pantay ang pagtrato sa lahat ng nasa loob. At sa ganitong sitwasyon, mas lalong lumalalim ang pagitan ng mga grupo. Sa puntong ito, hindi na lang simpleng operational breakdown ang nangyayari. Ang mismong bond na nag-uugnay sa mga sundalo, ang tiwala na hindi sila pababayaan, ay unti-unti nang nawawala. At kapag umabot sa ganitong level ang pagkawala ng tiwala, ang susunod na mangyayari ay hindi na lang internal tension, kundi mismong pagtalikod ng ilan sa sistema. Sa mga sumunod na araw, ang mga pagdududa na dati ay tahimik lang sa isip ng mga sundalo ay nagsimulang maging aksyon. Hindi na ito isolated na desisyon ng iilan. Unti-unti itong nagiging pattern na napapansin sa iba't ibang lugar. May mga unit na biglang nawawala sa kanilang assigned positions. Sa halip na manatili, may mga sundalo na pinipiling umalis nang walang paalam. Sa umpisa, paisa-isa lang ito. Pero habang kumakalat ang balita tungkol sa kondisyon sa field at kakulangan ng support, dumarami ang gumagawa ng parehong desisyon. Sa ilang reports, hindi na lang individual ang pag-alis. May mga grupo na sabay-sabay umaalis sa kanilang base, naghahanap ng mas ligtas na lugar. Ang iba ay pumupunta sa mga kalapit na komunidad, habang ang iba naman ay tinatahak ang mas malalayong ruta palayo sa operational zones. Kasabay nito, may mga kwento na ang ilang sundalo ay kinukuha ang kanilang pamilya at agad na lumilipat ng lugar. Hindi na lang ito simpleng pag-iwas sa laban. Naging desisyon na ito para sa kanilang personal na kaligtasan at ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang epekto nito sa natitirang mga unit ay agad naramdaman. Habang nababawasan ang bilang ng mga tao sa field, mas lalong nahihirapan ang mga natitira na panatilihin ang kanilang posisyon. Mas bumibigat ang workload, mas tumataas ang pressure, at mas lumalaki ang pakiramdam ng isolation. Para sa mga nasa command, nagiging mahirap kontrolin ang sitwasyon. Hindi na sapat ang utos para pigilan ang pag-alis ng mga tao. Kapag ang isang sundalo ay nawalan na ng tiwala at pag-asa,
mahirap na siyang pabalikin sa dati niyang papel. Habang patuloy ang pag-alis ng mga personnel, mas nagiging malinaw na ang problema ay hindi na lang tungkol sa supply o coordination. Ito ay naging usapin na ng commitment sa system. At sa puntong ito, ang pagdami ng mga umaalis ay hindi na maituturing na simpleng paglabag sa utos. Ito ay senyales na ang mismong pundasyon ng organisasyon ay nagsisimula ng mag-collapse mula sa loob. Habang patuloy ang pag-alis ng mga nasa active duty, sinubukan ng leadership na punan ang kakulangan sa pamamagitan ng pag-activate ng reserve forces. Ito ang inaasahang magiging solusyon para maibalik ang bilang at lakas ng puwersa sa field. Naglabas ng panawagan, kailangan ng karagdagang tao, kailangan ng reinforcement, kailangan ng presensya sa mga critical na lugar. Sa papel, ito ang susunod na logical step, pero ang naging resulta ay malayo sa inaasahan. Sa halip na dumagsa ang mga reservists, kakaunti lang ang nag-report. May mga hindi sumipot, may mga nag-delay, at may mga tuluyang hindi na nagpakita. Ang utos na dapat magpalakas sa militar ay hindi nasunod sa ground. Mas nakakabahala pa, may mga report na ang ilang reservists ay piniling gamitin ang pagkakataon para umalis kasama ang kanilang pamilya. Imbes na pumunta sa deployment areas, tinahak nila ang direksyon palabas, papunta sa mas ligtas na lugar. Dahil dito, ang inaasahang reinforcement ay hindi dumating. Sa halip, mas lalo pang lumala ang kakulangan sa manpower. Ang mga unit na umaasa sa dagdag na tao ay naiwan pa rin kulang, habang ang iba ay tuluyang nawalan ng kakayahang mag-maintain ng kanilang posisyon. Para sa mga nasa loob ng sistema, malinaw ang mensahe ng nangyari. Kahit ang mga dapat tawagin para tumulong ay hindi na handang bumalik. Ibig sabihin, ang problema ay hindi na lang confined sa active units, kundi umaabot na hanggang sa mas malawak na structure ng military. Sa ganitong sitwasyon, lalong humihina ang kakayahan ng leadership na magpatupad ng kontrol. Kung ang mismong utos na mag-mobilize ay hindi na sinusunod, mas nagiging limitado ang options para ayusin ang sitwasyon. At sa puntong ito, hindi na lang manpower ang nawawala. Pati ang authority ng command ay unti-unti nang nawawala kasama nito. Sa gitna ng humihinang manpower at nawawalang authority ng command, ang epekto nito ay nagsimulang makita mismo sa loob ng mga pangunahing lungsod, lalo na sa kabisera. Sa mga lugar na dati ay mahigpit ang presensya ng security forces, unti-unti itong nababawasan. May mga checkpoint na hindi na ganun ka-organized, at may iba na tuluyang nawalan ng tao. Ang dating kontroladong galaw sa mga kalsada ay nagsisimulang maging unpredictable. May mga patrol na hindi na regular ang ikot. Sa ibang pagkakataon, wala nang nagpapakita sa mga lugar na dati ay may constant monitoring. Dahil dito, nagkakaroon ng gaps sa seguridad, mga espasyo na wala nang malinaw na authority na nagbabantay. Kasabay nito, may mga report na ang ilang operational vehicles at kagamitan ay hindi na nagagamit ng maayos. Kulang sa coordination, kulang sa tao, at kulang sa support. Lahat ito ay nagiging dahilan kung bakit bumabagal ang response sa anumang sitwasyon. Para sa mga residente, ramdam ang pagbabago. Hindi na pareho ang presensya ng kontrol sa paligid. May mga lugar na mas tahimik, pero hindi dahil sa kaayusan, kundi dahil sa kakulangan ng organisadong monitoring. Habang lumalaki ang mga gaps na ito, mas nagiging mahirap para sa kahit anong unit na ibalik ang dating sistema. Ang bawat nawawalang checkpoint, bawat patrol na hindi na nakakaikot ay dagdag sa pagkawala ng overall control. Sa puntong ito, hindi na lang military structure ang apektado, pati ang kakayahan ng system na mag-maintain ng order sa loob ng kabisera ay unti-unti nang nawawala. At habang mas lumalawak ang kakulangan sa kontrol, nagiging mas posible ang isang bagay na dati ay mahirap mangyari, ang pagpasok ng mga civilian sa mismong sitwasyon. Habang patuloy na lumalawak ang mga puwang sa kontrol sa loob ng kabisera, may mga pagkakataon na nagsimulang kumilos ang mga ordinaryong tao sa mga lugar na dati ay mahigpit na binabantayan. Sa ilang bahagi ng lungsod, may mga grupo na nagtipon-tipon. Hindi bilang organisadong puwersa, kundi bilang reaksyon sa nararamdaman nilang pagbabago sa paligid. Dahil wala ng consistent na presensya ng authority, nagkaroon ng pagkakataon para makagalaw ng mas malaya.
May mga ulat na ang ilang checkpoint ay napalibutan o napasok ng mga civilian. Sa ibang lugar, may mga equipment at posisyon na iniwan na lang ng mga personnel, kaya naging accessible ito sa kahit sino na nasa paligid. Ang ganitong mga pangyayari ay hindi agad naging sabay-sabay, pero unti-unti itong dumami. Sa bawat lugar na nawawalan ng kontrol, may posibilidad na may mangyaring ganitong klaseng aksyon. Para sa mga natitirang puwersa, nagiging mas komplikado ang sitwasyon. Hindi na lang nila iniisip ang operational objectives. Kailangan na rin nilang i-consider ang presence ng civilian sa mismong environment kung saan sila nakadeploy. Dahil dito, mas nagiging mahirap ang bawat galaw. Hindi malinaw kung sino ang dapat i-prioritize, kung saan dapat mag-focus, at kung paano babawiin ang mga lugar na nawalan na ng kontrol. Kasabay nito, mas lalong lumalabas ang epekto ng naunang mga problema. Kulang na resources, mahina na coordination, at nabawasang manpower. Lahat ng ito ay nagko-contribute sa hirap na maibalik ang dating sistema. Sa puntong ito, ang sitwasyon ay hindi na lang confined sa military. Ang mismong dynamics sa loob ng lungsod ay nagbabago na, at ang presensya ng civilian ay nagiging bahagi na ng equation. At habang mas dumadami ang ganitong eksena, mas nagiging malinaw na ang susunod na yugto ay hindi na lang tungkol sa physical control, kundi sa kung paano naapektuhan ang isip at paniniwala ng mga taong nasa loob mismo ng system. Habang nagiging bahagi na ng sitwasyon ang galaw ng mga civilian, mas lumalalim ang epekto nito sa mental state ng mga natitirang nasa loob ng system. Sa mga sundalo at personnel na patuloy pa ring nakadeploy, hindi na lang pisikal na pagod ang kanilang dala. May kasamang pressure, confusion, at tuloy-tuloy na pagdududa sa kung may malinaw pa bang direksyon ang kanilang ginagawa. May mga pagkakataon na kahit walang direktang utos, pinipili na lang ng ilan na manatili sa pwesto, hindi dahil sa disiplina, kundi dahil hindi na nila alam kung saan pupunta. Ang iba naman, kahit nasa loob pa ng sistema, ay mentally detached na sa kanilang role. Unti-unti, nawawala ang sense of purpose. Ang dating malinaw na dahilan kung bakit sila nandun ay nagiging malabo. Kapag ang isang sundalo ay hindi na sigurado kung ano ang ipinaglalaban niya o kung sino ang dapat niyang sundin, nagbabago ang buong approach niya sa sitwasyon. Kasabay nito, kumakalat ang mga kwento at karanasan mula sa iba't ibang unit. Mga narinig na nangyari sa ibang lugar, mga nakita ng sariling mata, at mga balitang hindi na ma-verify pero mabilis kumalat. Lahat ng ito ay nag-aambag sa pagtaas ng anxiety at pagbaba ng confidence sa sistema. Sa ganitong environment, kahit walang direktang utos na umatras, may mga taong kusa ng humihinto. Hindi na sila nag-i-initiate, hindi na sila nagre-react ng mabilis. Parang nakahold ang kanilang galaw. Para sa leadership, ito ang pinakamahirap kontrolin. Ang pisikal na problema ay may solusyon. Pwede mong dagdagan ang supply. Pwede mong ayusin ang deployment, pero ang psychological collapse ay hindi agad nababalik. Kapag ang mga taong bumubuo sa system ay nawalan na ng paniniwala dito, kahit anong structure ang itayo mo, mahirap na itong patakbuhin ng maayos. Sa puntong ito, hindi na lang ito tungkol sa pagkawala ng control o resources. Ang mismong loob ng sistema, ang mindset ng mga tao ay unti-unti nang bumibigay. At kapag umabot sa ganitong level ang sitwasyon, ang susunod na mangyayari ay hindi na gradual na paghina, kundi isang biglaang yugto na magtatakda kung hanggang saan pa kayang tumayo ng buong structure. Sa puntong halos sabay-sabay nang bumibigay ang iba't ibang bahagi ng sistema, dumating ang isang yugto na hindi na kayang i-describe bilang gradual decline. Ito na ang phase kung saan nagsasabay ang epekto ng lahat. Kulang sa tao, mahina ang kontrol at wala nang malinaw na direksyon. Sa mga natitirang unit, nagiging limitado na ang kakayahan nilang mag-operate bilang isang organized force. May mga posisyon na hindi na nade-defend, hindi dahil sa direktang labanan, kundi dahil wala nang sapat na coordination para panatilihin ito. Ang communication na dati ay backbone ng operasyon ay halos hindi na maasahan. May mga impormasyon na hindi na nakakarating sa tamang unit. At may mga desisyon na ginagawa ng walang sapat na data. Dahil dito, ang bawat galaw ay nagiging reaksyon na lang sa nangyayari sa paligid, hindi na bahagi ng isang planadong strategy. Sa loob ng system, may mga pagkakataon na ang dating malinaw na hierarchy ay hindi na nasusunod.
May mga personnel na gumagawa ng sariling desisyon base sa immediate situation dahil wala na silang maasahang guidance mula sa taas. Kasabay nito, mas lalong nagiging visible ang epekto ng pagkawala ng kontrol sa mga critical areas. May mga lugar na dati ay tightly managed na ngayon ay hindi na mabantayan ng maayos. Ang dating structured environment ay nagiging unpredictable. Para sa mga natitirang nasa loob, malinaw na nagbago na ang sitwasyon. Hindi na ito ang parehong system na kilala nila. Ang dating organisadong structure ay napalitan ng fragmented na galaw, kung saan bawat unit ay nakatuon na lang sa sarili nitong survival. Ito ang yugto na tinutukoy ng ilan bilang zero day. Hindi dahil sa isang specific na pangyayari, kundi dahil sa punto kung saan nagsasabay ang lahat ng problema at nagre-resulta sa isang system na hindi na gumagana sa dati nitong anyo. At sa ganitong sitwasyon, ang tanong na lang ay hindi na kung may problema, kundi kung may natitira pa bang kayang buuin muli mula sa mga piraso nito.